Mapagpalang gabi po sa atin. Bago po natin tayo mag-pray at mag-worship, balikan po natin yung tinuro po sa atin ng ating mga pastor itong nakaraang camp. Ano po? Itong week na to, yung po feedback and testimonies. Alam niyo po, yung pong umpisa pa lang po ng camp, alam niyo po, alam niyo po yung talaga ang bilis ng anointing, bumaba talaga po yung anointing, naramdaman po natin agad ang anointing, nandun po yung talagang yung presensya ng Panginoon, talagang binuhos niya sa atin, pinaramdam niya sa atin. Ano niyo po yung presensya niya na yumakap talaga sa bawat isa. At lahat po tayo inapuspos, napalakas, yung pakiramdam po natin na andun po yung nakalaya tayo. Parang nakaramdam po tayo ng kalayaan ng time na yun. Na bawat isa yung ninanamnam, bawat moment ko nung camp, talagang talagang hindi wala po tayong inaaksaya na time po, talagang pinaramdam sa atin ng Panginoon yung presensya niya. Na-comfort tayo, amen po, na nawala na sa atin yung dala-dala natin na problema, pagod po. Dahil nga po sa lakas ng anointing. Po. Pati po yung, napansin ko po, pati po divided seminar, ang lakas din po ng anointing. At saka po naramdaman po natin yung malasakit ng bawat isa. Alam niyo po, yung love na naramdaman natin during divided seminar. Ano po? Ito po yung tinuro po ni Pastor Boy, sabi nga po sa John chapter 21 verse 16, sabi nga po na muli siyang tinawag ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Amen po. Sabi nga po aayusin at pagagandahin pa ang gawain ng Panginoon. Sabi ni Pastor Boy, sinabi sa kanya ng Panginoon, kung maalagaan mo ng maayos ang tupa ko, tatakbo ang tupa ng masimbilis ng istalyon. Ayan po. Iniba na po ng Lord yung natin eh. Talaga pong kailangan yung level up na po eh. Amen po. At maayos at bibilis ang takbo ng gawain ng Panginoon pag po ang mga miyembro o nakikiisa, nakikitulong, nakikibuhat sa gawain ng Panginoon. Amen po. Kasi alam niyo po, bilang member, ano po ba ang maiko-contribute ko bilang miyembro, di ba po? Di ba dapat po tayo ay nakikibuhat, nakikiramay, tumutulong sa mga gawain o bigatin ng mga pastor natin. Amen po. Alam po yung mga pastor natin, ang nasa isip ng mga yan ay yung tayong mga miyembro. Amen po. Kamusta na yung mga country natin? Di ba po pag kami mga event po, ang inuuna ng mga pastor natin ay tayong mga miyembro. Kamusta na po kayo? Kamusta na po yung country nyo? Kamusta na po yung yung gamit nyo na yan? Ganun po yung mga pastor natin, nangangamusta po sila. Ganun din po ang ating senior pastor. Alam naman po natin yung pinagdaanan niya. Amen po. Sa kabila ng pinagdaanan niya ng hardship, ang mga tupa pa rin po ang nasa puso't isip ng pastor natin. Amen. Ang gawain pa rin po ng Panginoon. Amen po. At ang sinabi po sa kanya ng Panginoon na inabot daw po sa kanya yung tupa. At ang sabi po ng Panginoon kay Pastor Boy na alagaan mo ang tupa ko. Amen po. Ang po ng Panginoon, ang malasakit po ng Panginoon sa mga tupa ay gayon na lang po. Amen po. Ang sabi nga po ay magpahubog po tayo, magpakorek po tayo, at tayo ay lalago. Pag po ang mga miyembro, pag po tayo ay nagpapakorek sa ating mga pastor, para na rin po tayo nagpapakorek at nagpapaayos sa Panginoon. Amen po. At lalawak
at uunlad ang gawain ng Panginoon at lalo na po ang mga churches. Amen po. Lalo na po pagka yung mga pagka may mga gastusin, amen po. Ano rin po tayo doon. Maki makibuhat din po tayo sa mga finances, mga pangailangan na financial na pangailangan ng simbahan. Amen po. At yun ang isa sa lago sa gawain ng Panginoon. At sabi nga po, yung nangyari kay Pastor Boy, di ba po, miraculous level na po yun. Sobrang miraculous na po. Sobrang yung ginawa ng Panginoon. At hindi niya pinabayaan ang ating pastor, ang ating senior pastor. Ano po, at kasi nga po may pinapagawa pa po sa ang Panginoon kay Pastor Boy. Amen po. At sabi nga po sa Amos 9:13, sabi nga po, sinabi rin ni Yahweh, darating ang panahon, mag-aararo at magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at maghahasik ng binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak. Amen po. Dadali sa bundok ang bagong alak at masaganang aagos sa mga burol. Amen po. Ang sarap po ulit-ulitin at nung in-explain po ito ni Pastor Boy, ang sarap po pakinggan na ando na po tayo sa kasaganaan. Di ba po, kinakamusta na nga po ni Pastor Boy, kamusta na raw po yung ating type na 100,000 dahil million na raw po. Yun yung vision ni Pastor Boy sa ating mga miyembro. Amen po. Yun lang po ang aking share. Ito po si Pastor Titoy. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Kamusta na po at na-bless po ba ang lahat sa camping? Ay sobrang blessed po ako. At alam ko ang bawat isa po sa atin bago mag-camping ay may mga bit-bit, may mga dalang katanungan, ano po. At isa rin po ako sa may mga dalang katanungan sa camping. At bago po mag-camp ay may bit-bit din po akong tanong. At yung tanong na to ay sobrang napakahalaga po sa akin. At hindi ko po in-expect na yung tanong ko na yun ay sobrang nagulat po ako. Kasi ang tanong ko po, bago po tayo mag-camping, ang tanong ko, paano ko po kaalagaan yung tupa na pinagkatiwala po sa atin. So yun po yung isang tanong ko na hindi po alam, hindi po ako marunong. Wala po kakayanan, wala pong alam. Basta hindi po ako marunong. Pero kaya yun ang tanong ko sa Lord, paano ko maalagaan yung tupa mo? At wala po akong idea sa kung anong team ng camping natin. Hindi ko po nakikita yung magazine, yung IDs. Sa katunayan, na-late pa nga po kami nung dating. Kinabukasan ng madaling araw pa po kami nakarating. At nung first day po ng service, wala naman po ako nakikita ng tarpaulin dun sa harapan. So wala po akong idea sa tema po ng camping. At nung sumunod na araw, at bigla na lang ako natulala kasi may nakakabit na tarpaulin sa harapan. Hindi ko alam kung bakit po nung unang araw nung service wala po yung tarpaulin yung team na. Nagulat po ako nung nakita ko yung team, ang nakalagay po ay take care of my sheep. So natulala po ako dun sa nakita ko dahil yun po yung bit-bit kong katanungan na paano po ba? Kaya nga po sobrang nakikinig po ako mabuti doon po sa mga turo po ng mga pastor natin, lalo po si Pastor Boy, yung vision na yon na ibinigay ng Lord sa kanya ay talagang pinakinggan ko po mabuti kasi yun po yung bit-bit kong katanungan. At sobrang na-bless po ako nung sinare po ni Pastor Boy yung vision, yung bagong vision na yun na binigay ng Lord kay Pastor Boy. Actually, hindi lang para kay Pastor Boy, para sa kabuuan po ng Rema. At alam ko, kasama po yung tanong ko na yun dun sa vision na yun. At sobrang na-bless po talaga ako. Hanggang sa matapos, bagamat hindi natin kasama si Pastor Boy physical, hindi ko po naramdaman yun. Parang feeling ko nandun lang siya. Kayo po ba? Ganun din po ang pakiramdam niya. Parang nandun lang din pa si Pastor Boy kasama natin. Bakit? Kasi ang lakas po na anointing. At yung actually, nakapag-meeting pa nga po Di ba? Parang
parang hindi ko po naramdaman na wala doon si Pastor Boy. Parang nandiyan lang siya. At sa totoo lang, alam niya nga kung sino yung mga wala sa camping. Na minarinig po ako na parang may hinahanap si Pastor Boy yun. Bakit wala si ganito, si ganito? Parang doon ko talaga nandun lang si Pastor Boy. At ang dami po nating natutunan sa camping. Sobrang natuto po tayong lahat. At alam ko, ang bawat isa ay taglay yung mga natutunan yun sa ating mga kanya-kanyang outreach. At isa sa mga natutunan po natin, yung tinuro ni Pastor Boy, yung pong 4 na bagay na dapat na malaman ng mga taga-Rema or ng Christian. At hindi ko na po ilalahad-lahat. Na siguro yung number 1 lang. Sobrang mahaba po ang oras. At sabi, paano mo humingi ng pera sa Diyos? Ang tinuro po sa akin, dapat tayo ay systematic giver. Yun po yung number 1 sa unang itinuro. So, dapat tayo po ay tapat sa ating mga tithes, sa partnership, sa offering. At kung ginagawa mo yun, kapatid, ay pwede kang humingi sa Lord. At sa totoo lang, na-practice ko po yan after po ng camp pag-uwi. At yung sumunod po, yung impulsive giver. So, parehas ko po siya ng practice. Noong una, hindi ko po masyadong pang naunawaan yung impulsive Medyo may kalaliman, pero naituro naman sa atin na maayos. Kaya, parang, pero nung naramdaman ko po siya, nung actual ko pong naramdaman, kasi, ito pong after nung camping, ma-share ko lang din po sa inyo, pag-uwi po natin ng camping, yung aking anak, si Joanne, tsaka yung kanyang kasama po, sila po yung mga worker, nagkasakit, nagkatrangkaso sila. At so, nung nalaman ko, sobrang hindi po ako mapakali. At kaya, minimessage si Joanne, sabi ko, anak, anong kailangan, anong kailangan mo dyan, anong meron o anong wala, may gamot ka ba? Sabi niya, meron daw gamot. Pero ako kasi nasasanayan ko na sa pag may sakit, gusto ko may prutas. Prutas ako ng prutas. Sabi ko, nagpadala agad ako ng pera. Sabi ko, anak, bili ka ng prutas. Kailangan mo yan, prutas. Siyempre, nagpe-paid po. Pero, yung nakasanayan ko lang ba na yung anak ko, pag may sakit, gusto ko may prutas, pati yung kasama niya ng worker. So, hindi ko alam kung paano. Sabi ko, may pera na siya. Hindi naman sila makabili, masama ang pakiramdam. Sabi ko, Lord, nagpe-pray talaga ako sa Lord. Kailangan ko ng prutas, sabi mo. Lord, humihingi ako sa ng prutas. Sabi ko, hindi ko alam kung gusto kong pumunta po, sa totoo lang, nung gabi na yun. Pero ang layo. Pero, sabi ko, mag-pray ako nung nag-pray. Gusto ko ng prutas para sa Yung prutas na yun, hinihingi ko, Lord, kailangan ko ng prutas. Sabi ko, kumausap ka ng mga elder dyan sa lugar ng Pampanga. I-touch mo yung heart nila na magsabi ka sa kanila ng padala ng prutas yung anak ko. So, yun yung prayer ko. At alam niyo po, nakakamangha po nung mga sumunod na araw, medyo gumanda po ang pakiramdam nila at nagsumama po sila sa joint fellowship sa Apalit. At alam niyo po, sobrang nag-bless ako doon sa message ng anak ko. Sabi niya, Daddy, merong pong elder dito, nagpadala po ng prutas. Sabi niya, isang crate na prutas. Sabi ko, Lord, talagang tapat ka. Ano man hingi namin? Kung tayo po ay faithful sa tithes, sa partnership, sa offering, talagang walang imposible. Kahit pera, kahit po prutas. Sobrang naiiyak po nung gabi ng sabi ko, Lord, talagang tapat ka. Yung prayer ko, yung prutas. Sabi ko, specific po yung prutas na hinihingi ko. At hindi lang basta po isang crates. Hindi rin yung isang crates na prutas yung pinadala ng elder doon. At alam niyo po yung elder na yun, alam ko, ito rin po yung isa sa tinurusan, yung impulsive na giver, yung kung, dahil kami nananalangin ng bagay na yun, hahanap ang Lord ng tao, uutusan niya yun, na ito, dalin mo yan. May nananalangin ng bagay niyan, dalin mo yan. So, yung impulsive giver, yung pabigla-bigla mararamdaman natin na, naramdaman niyo na po ba yung gusto kong bigyan si ganito, si ganyan, ng halaga na to, or siguro, hindi siguro talagang kinausap ng Lord yung elder na yon na magdala siya ng prutas doon sa Apalit. At hindi lang basta prutas, isang crates na prutas. So, tinatch ng heart
yung heart niya, kinausap po ng Lord yun. Yun po yung sinasabi ito, impulsive, na naramdaman niya na magdala siya ng prutas at agad-agad na umaksyon. At alam ko, kapatid, alam mo kung sino ka? Salamat. At alam ko na ibabalik ng Lord sa iyo. Sabi nga sa Matthew, di ba? Ang sino man magbigay ng isang basong malamig na tubig dahil sa ito ay lagad ko. Tiyak na tatanggap ng pagpapala. So, yun po yung pangako ng Lord eh. Kaya sobrang nakaka-bless na practice ko agad yung kung natutunan natin sa camping at hindi po ang Lord nagkulang, talagang ang Lord po ay tapat. Mula noon hanggang ngayon at hanggang kailan, talagang ang Lord po ay tapat. Kung tayo po ay tapat din sa pagbibigay, so ito po yung susi ng pagpapala na kung tayo po ay magbibigay, itatanggap din po tayo. Kaya manatili po tayo maging faithful na sa pagbibigay dahil ang Lord po ay laging nakatingin at nakikinig sa bawat panalangin natin. Walang imposible. Ang layo po nung Pampanga. Sabi ko lang, Lord, prutas. Gusto ko yung prutas sa anak ko. Eh dahil po sa tinuruan po tayong maging faithful sa pagbibigay, eh agad-agad po ang Lord tumugon. Doon sa hinihingi kong prutas. So di mo ba, walang imposible sa Lord kung tayo po ay tapat sa Kanya. So yun po isang bagay na sobrang natutunan ko sa camping at maging sa divided seminar natin, yung alam ko yung mga kasama ko na sa divided, naging topic natin to pag-aralan to. Kaya i-apply po natin. Hindi lang po yung kasama ko sa divided, lahat po tayo. I-apply po natin sa buhay natin dahil po ito po yung susi ng kasaganaan. At kung gagawin natin lahat to, magiging giver tayo, faithful, wala na pong mga worker na para magtinda pa ng palitaw, ng mga ano pa man. Hindi na nila kailangan yun kung tayo po ay makikipagbuhatan, kung tayo po ay magtutulungan, magiging mapagbigay po tayo. Hindi na, kasi yung, alam niyo yung ginagawa po ng mga pastor natin, at mga worker natin para maglako pa para lang makasurvive. Eh, nakakabawas po sa oras nila yan sa pag-share ng Word of God. Imbis na ang ilalako po nila yung kaligtasan, minsan palitaw po dahil sa kakulangan. Pero kung tayo po mga elder, mga member, magiging faithful sa lahat ng bagay, lalo na sa pagbibigay, hindi na po kailangan ng mga pastor at worker niyan na maglako pa ng mga kung ano-ano. Sapat na po yung tayong lahat kung magtutulungan. So, isa po yung mapagpalang gabi sa bawat po sa atin. Yun po. So, tayo po ay marami ng narinig ng mga testimonies, mga feedback po ng ating mga pastor ngayong isang linggo. Ano po? So, pinag-aralan po natin ay yung tinuro po sa atin ng camping. Ito po yung sabi niya ay feed my sheep. Alagaan mo ang aking mga tupa. Amen po. So, tinuro po sa atin ni Pastor Boy yung si John chapter 21 verse 16. Ito naman pinabasa ng Pastor Eli. Ito po babasahin sa inyo. Ngayon sabi po dito sa tinuro po ni Pastor Boy, kung maalagaan mo ang mga tupa, ibig sabihin, nandun yung responsibility na kung maalagaan po natin ay tatakbo ito ng simbilis ng istalyon. Ngayon, hindi lang naman po ito sa mga pastor na nag-sermon lang po sila sa pulpito. Ito po ay, ang isang bago pastor, ito po ay panalangin. So, kailangan ipanalangan ng pastor yung mga tupa. Amen po. So tayo po dito sa Rema ay mga soul winner. Tayo po ay nagdadala ng mga tao papunta sa Panginoon. Ngayon, pastor din po tayo doon sa mga sinusoul winner natin. Pastor tayo sa mga kaibigan natin, kakilala, sa pamilya natin, sa mga katrabaho natin. Amen po. Ngayon, hindi po natin dapat iasa yung pananalangin sa mga tupan na to sa ating mga pastor at mga worker. Ibig sabihin, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng responsibility na hindi lang po yung mga pastor ang mag-aalaga ng tupa. Amen po, tayo po ay may responsibility na ipanalangin yung mga kasama po natin, yung mga tupa, yung mga miyembro po ng ating mga simbahan na kinabibilangan. Ngayon, sabi niya, kailangan natin silang ipag-pray, kailangan po natin silang ipag-travail. Kasi tayo po, kung ano man po tayo ngayon, hindi po tayo magiging isang
miyembro or pastor, worker, kung hindi po tayo ipinanalangin ng mga nauna po sa atin. Amen po. Hindi po magiging pastor ang mga pastor po natin kung wala po nag-travail sa kanila. Ngayon, nandun dapat yung maglalaan po tayo ng pananalangin, ng mahabang pananalangin para po sa mga tupa na to. Kasi bakit hindi po sila magiging Christ-like, ito nga po laging sinuturo sa ating mga pastor, hindi po sila totally na magagamit ng Panginoon. Kailangan maglaan po tayo ng travail para po sa mga kasama po natin sa mga tupa na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Ngayon, sabi nga po doon ni Pastor Boy, ay kailangan nandun na yung sobrang intertwined, yung sinabi po ni Pastor Boy, yung parang panyo na yung sinulid niya ay walang makapag-penetrate para mapasok ng kaaway. Amen po. So ito po yung responsibility. Ito yung isang way kung paano po natin maalagaan yung mga tupa. Kailangan mo siyang iyakan sa panalangin. Amen po, kaya nga ulitin ko po, hindi po natin ito pwedeng iasa sa ating mga pastor yung responsibility na yan na sila na yung bahala kasi sila naman yung pastor, sila yung mga worker. Ngayon dito po sa camping, sobra pong nagrema sa akin na may responsibility po tayo. Kahit hindi po tayo pastor, hindi po tayo worker, malaki po ang responsibility na binibigay sa atin ng Panginoon sa pag-aalaga sa mga kawan na pinagkatiwala po sa atin ng mga pastor. Amen po. So dapat, sabi nga po doon ni Pastor Boy, dapat pinapanalangin natin ang bawat isa. Kailangan pinapanalangin natin yung mga simbahan natin. Yung nagtatakipan tayo ng protection sa panalangin. Amen po. So andun yung emphasis ni Pastor Boy na kailangan ipanalangin natin ang mga tupang yan. Amen po. Ngayon, sabi po doon ay kung sabi po niya doon, kung maaalagaan mo yung mga tupang yan, yung tamang pag-aalaga, ang sabi niya, tatakbo sila ng mabilis, kagaya ng isa yun. Ibig sabihin ay, uunlad ang gawain ng Panginoon. Marami ang maliligtas. Marami ang mga mapoproduce sa mga pastor, prayer warriors, at mga workers. So ito po yung isang responsibility na binibigay po sa atin, itinuro po sa camping na to, na hindi lang po mga pastor natin ang may responsibility sa mga tupa na pinagkatiwala sa kanila. Tayo rin po na mga miyembro ay may mga responsibility sa mga kawan na yan na pinagkatiwala po sa ating mga pastor. Ngayon, may mga tupa o miyembro na ayaw po magpapastor. Naalala ko po yung sinabi ni Pastor, maraming times na siya ay umiyak, na pinipilit niyang isave yung mga tupa, yung mga hanluwa, para lang sila isave, na hindi po sila mapahamak. Pero ang problema po ay hindi sila nagpapapastor. Sa bawat isa po sa atin, andun yung emphasis ni Pastor Boy na tayo po mga miyembro ay kailangan po natin magpapastor. Kailangan matutunan natin makinig sa boses ng ating mga pastor kasi sila po yung mag-guide sa atin. Amen po. So dapat nandun yung willing po tayo na pakialaman yung bawat kuhato ng buhay natin. Kasi minsan po, may mga member po tayo na pagdating po sa love life ay ayaw nila na pakialaman sila. Pero kung gusto mong makuha yung promise ni Lord, kailangan mong magpaalaga sa mga pastor. Amen po. So ito po yung talaga ina-emphasis ni Pastor Boy nung camping na kailangan po natin alagaan sa panalangin ang mga tupa na pinagkatiwala sa atin ng ating mga ng mga pastor po natin. Ngayon, mas sinabi niyo po doon si Pastor Boy, yung prophecy po, sabi po niya doon ay, continue run the race, then the Lord will able to run the race with divine acceleration. So, basa po sa atin, magpatuloy lang po tayo sa spiritual na takbuhin ng bawat isa po sa atin. May mga times po talaga na napapagod po tayo, nagsasawa na po tayo sa mga bagay na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Pero dito po sa camping na to, andun ulit na nire-remind tayo ng Panginoon. Sabi niya, continue to run the race. Maging matapat po tayo sa mga pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon na ministeryo. Alagaan po natin ang ating ministry, yung gawain ng Panginoon, yung pagsuporta po natin sa gawain ng Panginoon doon sa programa po ng ating mga pastor. At ang sabi niya, then the Lord will able to run the race with divine acceleration. Makikita po natin yung pag-unlad ng gawain ng Panginoon. Amen po. So tayo po ay sama-samang madalangan ngayon. Sige po tayo po ay mag-worship.
Patuloy siyang nagbibigay ng kaya sa puso ko'y nangangin dapat niya dakila ka, O Diyos, kapag kamangkulan, pagwala pa sa lugar ng aming langit. Mundo'y magulang at maasahan ang langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kaya sa buong mundo'y ating pag-ibig. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y dakila ka, O Diyos, kapag kamangkulan, magwala ka sa ugat ng aming langit. Mundo'y magulang at maasahan kang langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dapat kang nangkulan, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magulang at maasahan kang langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pumingin, sa buong mundo'y aking aaminin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat kang mangkulan, magwala pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magulang at maasahan kang langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon,
Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat hati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan inabot. Pag-ibig mo'y nalay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat hati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan inabot. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Hallelujah. Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, O Lord God. Lord, maraming salamat po, O Diyos, Lord God, sa biyaya, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, sa divine protection, O Lord God. Maging sa mga mahal namin sa buhay, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God, sa pag-iingat mo sa kanila, sa protection mo, Lord God. At Lord, nilipat po namin, Lord God, ang aming mga leader, Lord God. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, Lord, yung pag-iingat mo po sa kanila, Lord God, at maging sa mga mahal nila sa buhay, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, na patuloy na kalakasan, kagalingan, Lord God, kay Pastor Boy, O Lord God. Dalangin namin, O Diyos, na provision, Lord God. Lord, sa kanyang ministry, Lord God. At dalangin po namin, O Diyos, Lord God, na palawakin mo pa po, O Diyos, Lord God, ang misteryo na pinagkatiwala mo po sa kanya, Lord God. At Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, patibayin po sa lakas at kapangyarihan mo, na spirito mo na nanaan sa kanya, Lord God. Maging, Lord God, mga mahal sa buhay, Lord God. Ando po yung protection mo, Lord God, sa pamilya niya, Lord God. At Lord, yung love, Lord, yung love sa bawat isa, Lord God. Lord, manatili, O Diyos, Lord God. Maging, O Lord God, sa mga district pastor namin, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, matupad, Lord God, ang pinagagawa mo, O Diyos, na 1,000 churches, O Lord God, for district, O Lord God. Dalangin namin, O Diyos, Lord God, yung pagkakaisa, pag-ibig, Lord God, yung humble, Lord God, sa bawat, yung humble lamang po, Lord God. Lord, yung humble spirit, Lord God, na mga, Lord, sa bawat isa, Lord God, na aming mga leader, Lord God. Lord, dumaloy, Lord God, yung pag-ibig mo, pag-uunawaan, pagmamalasakit sa bawat isa, Lord God. Maging pastor namin, maging worker namin, Lord God. Lord, andun yung comfort mo, Lord God, sa bawat isa, Lord God. At Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, yung provision sa bawat isa, Lord God. Lord, katagpuin mo, Lord God, ang bawat isa sa kanila, Lord God. Ano man dinidesire ng bawat isa sa kanila, Lord God. Lord, mamit, O Lord God, na mga pastor namin, mga worker namin, O Lord God. At dalangin po namin, ingatan po sila, Lord God, at maging pinagkatiwanan po sa kanila, Lord God, na gawain mo, O Diyos, Lord God. Patuloy, Lord God, na lumago, O Diyos, Lord God. Lord, at lumawak pa po, O Diyos, Lord God, yung Lord, pinagkakatiwanan po sa kanila, Lord God. At maybe po, Lord God, nalalapit namin mga activity, Lord, yung Christmas party, Lord God. Lord, salamat po. Ngayon pa lang po, Lord God. Lord, ay kiniklaim na po namin yung Lord God, yung Lord, yung buhos mo, Lord God, yung Lord, yung prosperity, Lord. Ngayong nalalapit na Christmas party, Lord God, sa bawat manggagawa mo, pastor workers, Lord God, Lord, nakiklaim po kami, Lord God, ng prosperity, Lord God, Lord, yung abundant, Lord God, sa aming mga pastor at worker, Lord God, Lord, maranasan nila, Lord God, yung
pagbuhos mo ng pagpapala, O Diyos, Lord God. Lord, na naiuwi sila sa pamilya nila, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa masaganang buhay sa bawat lingkod mo, O Diyos, O Lord God. Maraming pong salamat, Ama, sa ipapuri, pagsambat, pagganap sa pangalan po. Lord, mas pangalan po ng Panginoon Jesus, Panginoon. Tiyatas po namin, Lord, ang bansang Pilipinas, Lord, sama-sama kami, Lord, na nalangin para po sa kayusan ng bansang Pilipinas at Lord, batin po ninyo ang mga pinagdaanan ng bansang Pilipinas sa kalipas na araw, mga problema, lindol, bagyo, Lord, mga sakuna. Lord, dalangin namin, Lord, na iayos mo, Lord, yung bansang Pilipinas. Kasi comfort mo yung mga tao na naapektuhan, Lord, ng mga trahedyang yun. At dalangin namin, Lord Diyos, ang kaayusan ng bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, ikaw sa taras naglalagay ng mga kalamidad sa bansang Pilipinas. Winawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan sa anumang mga kalamidad, sa kunang inilalagay mo sa bansang Pilipinas, winawasak namin. In Jesus' name. In Jesus' name. At Lord, nagpapawala kami ng protection mo sa bansang Pilipinas, ng kaayusan, ng prosperity, Lord, maayos na ekonomiya, Lord, tahimik na bansa, O Lord God. Lord, patuloy, Lord, na protektahan mo, Lord, ang bansang ito, O Lord God. Sa ayos mo, O Lord God. At nagtitiwala kami, Lord, sa mga pangako mo at ngayon pa lamang, pinangahawakan namin, Lord, yung kaayusan, prosperity sa bansang ito, Lord. Maging, O Lord God, yung protection mo, Lord, sa bansang Pilipinas. Lord, salamat, Lord. Piniklaim na namin yung full protection mo sa kabuuan ng bansang Pilipinas. Salamat, Lord. Maging, Lord, yung aming gobyerno, patuloy na tinatas namin yung aming gobyerno, Lord. Nakita mo yung kaguluhan, mga korupsyon sa gobyerno ito, Lord. Dalangin namin, Lord, sa ayos mo, Lord, gobyerno ito. Patuloy, Lord, i-guide mo yung mga leader namin, mga namumuno, Lord, magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamabang posisyon, Lord God. Ikaw nga po, Lord, bigay sa kanila, Lord, ng tamang pamamalakad. Bigyan mo sila ng pusong tapat na paglilingkod. Lord, sa ayos mo, Lord God, ang bawat nanunungkulan, bigyan mo sila ng pusong maayos, tapat na paglilingkod, O Lord God. At salamat, Lord. At ngayon pa lamang, Lord, ay kiniklaim na namin, Lord, yung kaayusan ng gobyernong ito. At ikaw sa talas naglalagay ng kaguluhan sa gobyerno, binawasan ka namin sa pangalan ng spirito ng korupsyon, ng anumang kaguluhan, hindi namin pinag-isip. Ngayon pala, binawasak na namin in Jesus' name. In Jesus' name, at Lord, ipapakawala kami ng kaayusan sa gobyernong ito, Lord. Lord, ikaw ang manguna sa gobyerno ito, Lord. At ngayon pa lamang, Lord, kiniklaim na namin, Lord, yung kaayusan ng gobyerno ito sa pangalan ni Jesus. Lord, maging yung aming daily Facebook Live, Lord, yung aming Bible study, Lord, patuloy namin tinataas ito, Lord, patuloy na pagpalain mo yung Bible study namin. Lord, salamat sa patuloy na kaayusan, pagpapala, Lord, na binibigay mo sa pag-aaral namin. Patuloy, Lord, na bless mo, Lord, yung gawain ito, maging yung mga ginagamit mo ng mga pastor namin, patuloy, Lord, bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, and understanding. At gayon din naman sa aming mga nakikinig, Lord, bigyan mo kami ng pusong maayos. Ayusin mo, Lord, yung heart namin, iukit mo sa puso namin yung bawat katuruan na binibigay mo sa amin, Lord. At magamit namin ito, Lord, sa araw-araw na yung pamumuhay, Lord. Salamat, Lord, sa katunumpayan ng gawain mo at maging, Lord, yung mga pastor and workers namin, Lord, tiyatas namin sila sa iyo, Lord, tiyatas namin sila, Lord, i-provide mo ang bawat pangailangan nila, Lord, yan. Alam mo yung mga pangailangan nila, yung mga renta, yung mga water, electric bills, Lord, batin mo lahat ng ito. At Lord, nananalig kami na ipinrovide mo na po, Lord, ang bawat pangailangan ng mga pastor namin, Lord. Salamat, Lord, at nagtitiwala kami, Lord, na ngayon pa lamang, Lord, ay binigay mo na, Lord, yung mga pangailangan. Salamat, Lord, maging yung mga kaligtasan nila, Lord, kagalingan sa bawat may karamdaman, Lord. Nagpapadali kami ng kompleto kagalingan sa mga lingkod mo, Lord, na maging sa family niya. Patuloy, Lord, na pagpalain mo, bawat isa, Lord. Salamat po, Ama, sa iyo, papuri, pagdakil at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Yes, Lord God, Ama sa Panginoon Diyos, sinarapi po namin si Lord God, ang mga kasamahan po namin, Lord God, na nasa abroad, Panginoon. Hiling namin, Ama, sa Panginoon, Lord God, na ingatan niyo po sila sa mga dako po sila, O Diyos, naroon. Ang pag-iingat mo, Panginoon, ang sumakanila sa araw-araw, Panginoon, sa mga trabaho, O Diyos. Lord, ingatan mo sila, maging Panginoon, yung mga pamilya, iniwan nila, O Diyos, dito sa Pilipinas. Lord, ang dilangan namin, Panginoon, na Lord, gawin mo silang sensitibo kung bakit sila naroon sa mga lugar na yun, Panginoon. Lord, iisa pa rin ang purpose mo, Panginoon, kung bakit mo sila dinala doon, Lord God. Kundi, Lord, magamit mo pa rin sila mightily, Panginoon, sa iyong ubasan, O Diyos. Lord, gawin mo silang pagpapala, Panginoon, sa iyong ubasan, O Diyos. At pagpalain mo, Panginoon, yung bawat hawakan ng kanilang mga kamay, Panginoon, yung mga source of income nila, Panginoon, ay patuloy na pagpalain din, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Panginoon, tiyatasin po namin si Lord God, yung mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan dito po sa local at maging sa abroad, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na lumawak mo, Panginoon, ang gawain mo dito po sa bansang Pilipinas at maging sa abroad, Panginoon. Lord, mula Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoon. Ang dalangin namin, Lord, patuloy na makapagtayo pa, Panginoon, ng maraming simbahan, O Diyos, sa mga lugar ng Panginoon. At maging sa abroad, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na napakalaki ng vision mo, Panginoon, sa pagkabuan ng tema. At i-claim po namin, Panginoon, yung mga simbahan na yan, ay pagkakatiwala niyo po, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Patuloy, Lord God, dalangin din namin, Lord God, sa mga simbahan na yan, na itatayo, Lord, magpadala ka, Panginoon, ng mga manggagawa mo, O Diyos, sa mga simbahan, Panginoon. Lord, maraming salamat ngayon pa lang, O Diyos, at sa mga simbahan na yun, Lord God, dalangin din namin, Panginoon, na makapag-produce, Panginoon, ng mga future pastor, workers, elders, prayer warriors, and believers, O God. Panginoon, ngayon pa lang, salamat sa katagumpayan, Panginoon, ng mga simbahan na yan, at pagkakatiwala mo, Panginoon, sa mga kabanalay mo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sinusabay namin ang lahat ng pakialam mo sa tanas sa mga lugar na yan, dito sa local, sa abroad. Ang lahat ng pakialam mo sa mga lugar na yan para hindi makapagtayo ng simbahan ay ginagapos namin. Sinusabay namin sa pangalan ni Jesus, kayo mga territorial spirit. Pinapalas namin kayo sa mga lugar na yan, kayo ng power, of darkness, principalities of the spirit in high places. Sa pangalan ni Jesus, inuutosan namin kayo. Nalisanin niyo ang mga lugar na yan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, in Jesus' name. Panginoon, patuloy po, O Diyos, nagpapakala kami, Lord God, sa mga lugar na yan, Panginoon, mga katagumpayan, Panginoon. Lord, ipadala mo mga libo-libo mo anghel ngayon pa lang, Lord, sa mga lugar na yan, O Diyos, at ingatan mo, Panginoon, ang mga lugar na yan para sa gawain mo sa pangalan ng aming Panginoon. Mangyari na ba, O Diyos, ang kalaban niyo po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Bilin po, Ama, yasin po natin si Lord God, ang aming Senior Pastor, Panginoon. Lord, si Pastor Boy, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasang binibigay mo sa kanya sa araw-araw. Lord, yung kagalingan niya, Panginoon, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy na akin namin, Lord, yung pangako mo para po sa aming senior pastor, Panginoon. Lord, marami pa, malaki pa ang ipapagawa mo sa aming pastor. Kaya ang bilang na rin, Panginoon. Patuloy na ingatan mo siya sa araw-araw, Panginoon. Layo mo siya, Panginoon, sa anumang karamdaman, anumang sakit na mamakas sa na, Panginoon. Lord, ipatuloy, i-anoint niyo pa, Panginoon, ang aming senior pastor, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, na mapamalaan niya, Panginoon, yung mga simbahan na pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. At Lord, i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan ng aming senior pastor, hindi sa lahat, Panginoon, sa ministeryo pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Provide mo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat sa kanyang maayos na kalusugan, Panginoon, sa araw-araw. Sa kanyang pagbabiyahe, Panginoon. Ingatan mo siya, O Diyos. Lord, salamat sa kanyang fast recovery, Panginoon. Lord, sa kanyang pangangatawan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, sa fast recovery niya, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po, O Diyos. At David, Panginoon, sa lahat po, O Diyos, sa mga prayer requests, sa bawat isa, Panginoon, sa live na ito. Bilangan po namin, Ama, sa Paris, Lord, nakatagpuin mo, Panginoon. Lahat ng may mga prayer request, O Diyos, sa mga oras sa Panginoon. Kayo po ang nakakalam, Panginoon, ng mga hidden prayer na, Panginoon. Lord, nangako ka, Panginoon, sa iyong salita, ano man hindi namin sa Ama, sa ipagkakalam mo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya, Lord God, ayun pa lang, salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin sa Diyos. Lord, kapalay mo, Lord God, ang mga panalangin ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik ko namin sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen.
lagi kang pumuli. Ipagkakalaman mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip, ikaw lamang walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, ipagdamalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip, ikaw lamang walang iba. Sa puso ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, ipagdamalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip, ikaw lamang walang iba. Sa puso ko ikaw lamang. Ikaw lamang walang iba. Sa puso ko ikaw lamang. So God, Ama, sa Lord, salamat po sa Panginoon sa pagsama niyo po, O Diyos, sa aming prayer, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, sa kasagutan sa aming mga Panginoon. Patuloy po, O Diyos, ito pa sinasalihan namin ng balagang dugo ng Panginoon sa God. Salamat po, Panginoon. Muli po, O Diyos, pinamili po namin sa Panginoon, pinamakataas na papuri at pagsamba sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless po. Yes.